Hi, Mayrel. Good morning. Good morning, Arlene. Ano yan? Herbs. I see. Pero ano nga ang gagawin mo dyan? Gagawin natin itong healthy and delicious recipes today. Talaga? Yup, yup, yup. Wow, that sounds exciting. Pero palagay ko, mas excited ang ating mga televiewers para mapakinggan kung ano tong mga recipe lulutuin natin ngayon. Tama ka dyan. Kaya huwag kayong bibitaw and join us for the next 30 minutes of healthy and delicious recipes. Dito pa rin where we fill not only our tummies but also our spirits. But before that, let us share with you a verse in the Bible that says, Genesis 1:29 in the New International Version, Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seeds in it. They will be yours for food. Food and soul! So, Okay. gagawin natin. Ang gagawin natin ngayon is an herb recipe. We call it zucchini herb toppings. Okay. Okay? Ang ating ingredients ngayon, ang pinakabida ay ang zucchini. Okay? Ang zucchini ay lalagyan natin ng basil herb. So, na-imagine mo na yung amoy. Mabango. Then, a little parsley, a little, what you call this? Sibuyas Onion. Tagalog. Spring onion. Spring onions. And then, tomatoes, para maging colorful siya. Meron akong papakita siya. Cute siya mamaya pag natapos to. Sige nga. And then, meron tayong corn. Garnishing lang to. Tomatillos, of course. A slice of cream cheese. A little garlic. And then, cream, salt, and pepper. Madali lang siyang gawin, you know? Mukha siyang madaling gawin. Yeah, we will just grill the zucchini. Okay? Of course, Available ba yan lagi sa market, yung zucchini na yan? lagi. So I will slice it, sorry. Anong kahawig niya? Parang may kahawig siya eh. Pipino? Kahawig ng pipino, kahawig ng kalabasa. Pero actually, parang baby squash siya. Okay, so slice natin siya ng ganon. Medyo makapal kasi i-grill natin siya. So, paiinitin ko na to. Upo. Okay? And then, what we will do is we'll drizzle olive oil dito sa ating griller. Oops, ayaw lumabas. Oh, yeah. And then, we will alisin natin itong medyo hindi kagandahan. Anong gagawin ko? Salt and pepper. Explain mo How nga can I ito. help? Ano ba ang nutrients na nakukuha natin sa zucchini? Is vitamin A? Vitamin A ba? Kasi parang squash lang to eh. Parang ano siya eh, parang family ng upo, no? Squash. Hindi naman. Actually, kalabasa. Kalabasa. Okay. Family siya ng kalabasa. So, i-grill ko siya. Medyo kailangan natin ilabas yung color na grilled. Para cute. Tsaka, syempre, kailangan medyo luto. Alright. Diba? Nung si Adam and Eve, nagsisimula pa lang sila magbuo ng pamilya. Di sila nagluluto. Oo nga. Puro fresh. Everything is fresh. Pero siguro marunong naman sila gumawa ng fire. So, pwede naman sila mag-grill, diba? Siguro, pero mas marami silang kinakain more on fruits and vegetables. Yeah. So, kasama na yung herb na yan. Oo. Ito, i-grill natin konti. Okay. Para medyo maitim-itim. Pero slowly mo lang siyang kunin, ha? Atche. So, kukuha ako ng mapaglalagyan natin. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 pieces. Matutuwa ka nito pag nakita mo ito later. And I will chop this one. Parsley. Yes, parsley. Kunti lang. Ilagyan natin dito sa bowl. Kuha tayo ng konting garlic. A little salt. A little pepper. Mag-add tayo ng sugar para parang seasoned yung taste niya. Ito mo.
Then, we will put the cream. Oops. Ang ganda ng itsura niya. And the cheese. This is a cream cheese actually. Then, isa-smash ko to para mag-mix. Alright. Now, what we will do is put this on top of zucchini. Wow, ang ganda na. Oo. Can you please take off the tomatillos now para just enough, just right? So, mga kapatid, mga kaibigan at mga televiewers, ang ating recipe ngayon ay creamy, healthy, and sumptuous zucchini topped with herbs. And we will make this as cute as possible para yung mga anak nyo ay matuwang kumain. Alright. Palagay mo, okay na to? Not yet. I think this one kailangan ano pa. Then, we'll start plating. Alright? Yung iba dyan, Arlene, I guess, okay na. Can I have? So, Arlene, ano bang normally na ginagamit nating herbs sa pagkain at sa paggagamot? Usually, yung ginagamit natin luya. Dito sa Pilipinas, luya, yung kinchay, basil. Yun yung mga common sa kanila. Oregano. Oo, yun. Oregano. At Yung saka oregano? Yung mga dahon-dahon, alam mo na, makukuluan. Can we turn it off now? Yung oregano, di ba? Marami sa tabi-tabi natin. Pero sabi nila yung oregano daw ay iba dun sa oregano na hinahalo sa mga pasta. Sa mga pasta? Iba ba yun? I don't Kakaiba think ba so, yun? pero siguro din-ride lang nila yon and then they pound it. Papahabol ako ng isa. Pero kasi parehas ang amoy. I just noticed na yung ginagamit nila na oregano is something, tawag dito, something smaller, a bit smaller dun sa normal na oregano na nakikita natin sa tabing bahay. 'Di ba? Ika-cut ko to mga kaibigan ha, para maging cute lang siya kasi masyadong malaki yung basil dun sa ibang mga zucchini na nag-grill. So, ang oregano is good sa pasta. Ang basil ganun din, good siya sa pasta. Ang basil ba, ano yung normally na ginagamit para Usually, pang ano nila yung sa sore throat nila eh. Oh, really? Maganda yun. Tapos, ano yan, ang tawag dyan, nasusut yung mas gumaganda yung pakiramdam mo. Okay? Sa paggamit ng mga herbs na yan. Di ba may sabok din na nilalagay? Ay, oo. Paborito ko yun. Ano yun? Sabila. Tama ba ako? Sabila ba yun? Tapos, gugo. Oo. Pero kinakain ba yun? Yung sabila, aloe vera, yun yung other word niya, aloe vera. Pero, I don't think so kung pinakain nyo. Yung aloe vera, alam ko may aloe vera drink eh. Diba? May aloe vera drink. Kini-create nila. They add it into their beverage sometimes. Yep. Oo, Yan. So, lalagyan na natin ito. Wow. Ano kaya lasa niyan? Masarap. Pero, baka yung mga baguhan, baka maibahan sila ng lasa kasi, tawag dito, herb. Herb and then, Extraordinaryong amoy. Yes. Hindi naman. Tapos lalagyan natin siya ng ng a little Tomatoes. dahon ng sibuyas. Dahon ng sibuyas. Okay. Can you help me clear this up na? Kasi matatapos ng ating plating. Alright. And then, we'll put some onion. Nako, ang hirap mag-design pala. Akala ko, madali lang. Okay. Here now is our zucchini topped with herb and cheese. And for the recap, please watch this.
Okay mga kaibigan, kung kayo'y natakam doon sa ating appetizer, ngayon ibabahagi ko naman sa inyo ay ang ating main dish. Pinangalanan ko po itong mushroom a la king. So, tingnan natin kung ano itong ating mga ingredients na kakailanganin natin ngayong umaga. We have 1 cup of chickpea or garbanzos, and then 1/2 cup of mushroom buttons, 1/2 cup of green peas, and then we have 1/2 cup of bell pepper cube, and then we have also carrots, and then we have 1 piece of onion quartered, and then we have chopped for sautéing, and then we have chopped garlic, and then salt to taste. And then we have cornstarch as our thickening agent. And then we have our mushroom seasoning. We have milk, evaporated milk. And then we have a small amount of cream. And then for garnishing, we have our kinchay or celery leaves. And then we have sesame seed. Mga kaibigan, iibahin po natin ngayon, okay? Hindi po tayo gagamit ng oil for sautéing. Okay. Gagamit lang po tayo ng small amount of water para sa pagsusutay ng ating ingredients. Bakit po? Kasi po, merong mga natural oils ang mga pagkain ito. So, nagpo-produce din siya ng oil kapag naggigisa ka na sa kanya. So, it is not necessary for us to put oil anymore. Okay. Okay, so lagyan natin ng water. Thank you po. What's next? And then we have our garlic and onions. So, ito. Standby ako ha. Thank you. Nakapagluto ka na ba ng ganito? Yeah, sa bahay. Talaga. Nagugustuhan naman ng iyong mga anak. Siyempre, pag creamy, lahat ng anything creamy is lovely. Okay. Masarap kainin dahil nga yung alam mo yung mga bata, may texture kasi ng milk. Oo. So gusto nila yung Parang texture, may tsaka yung- cheese ang lasa, no? Yes, Oo. that's right. Totoo yan. Yung mga anak ko rin, gustong-gusto nito. Ngayon, well, just like what we've said before, na ang ating garlic is very good for lowering the blood pressure. And Tama. of course, our onions is a very good antiviral, antibacterial substance. And then, ang garbanzos natin is a very good source of fiber. Meaning, pag tayo'y kumain ng garbanzos, pwede niyang i-regulate ang ating bowel movements. And also, syempre, yung mga matagal nang nakastick doon sa ating mga intestines na mga pangit na mga, yung kinain nyo before, mga fats, na ano din na rin yun. So, sinasama yun ng fiber doon sa paglabas niya. Okay, it also provides protein. Just like meat, di ba? Yung ating garbanzos is a good source of protein. So, pwede nyong gawing alternative. Actually, better alternative siya for meat. Now, we have our mushroom here. Of course, it's very rich in antioxidant, Arlene. Tama ka dyan. Yes. And talagang kung gusto mo talaga mag-dieta, yan ang pinakamaganda. And of course, again, our carrots is very rich in beta-carotene. Oh, At Arlene. saka alam mo, pagka pinagsama-sama yung mga pagkain, yung ingredients natin, nagko-compensate yung lasa nila eh. Yes. Okay, match na match yung lasa nila, hindi magkakalaban. Yeah. Tapos yung onions na ilalagay mo kasi dyan, parang may sugary taste kasi nagka-caramelize siya. Yan. And then we'll put the bell pepper, which is also a bit sweet. Yan. Kaya magandang combination. So, kung titingnan nyo po mga televiewers, friends, napakaganda po ng kulay ng ating niluluto. Yung ating bell pepper po ay very low in calories and fats. And also, mayaman din po ito sa vitamin A. Pampalino ng mata. Yes. Tapos, meron po siyang content ng anti-diabetic properties. Yun yung mga hinahanap kasi mga sakitin na ngayon ng mga tao eh, no? Ang problema lang nila, yung mga may arthritis, sinasabi kasi beans nga eh. Sa palagay mo?
yung may arthritis, medyo siguro kung pwede niyong iwanan yung mga nuts or iwasan yung mga nuts, pwede na rin, yung mushroom, pwede na rin yan. Solo lang siya. Anyway, meron ka naman ng other vegetables in it. And then, okay, i-melt ko na muna tong cornstarch para thickener mo. Okay, thank I you. think I have to put it here. And then we have here our milk. Ilalagay na natin. Now, meron po kayong pwedeng i-substitute sa evaporated milk. Soya milk. Pwede kayong gumamit ng soya milk or pwede rin po kayong gumamit ng cashew nuts. I-blender nyo po siya. Or almond. Oo, or almonds. Or pwede rin siguro mani. Creamy Not din yung much. mani eh. Pero konti lang. Kasi meron pong yung mani po, iba po ang niya, may lasa kasi siya na May distinct taste ang mani Oo, natin. Pero meron. very good siya pag nagluluto ka ng, peanut stew or kare-kare. Yan. Uy, masarap din yun. Oo. Siguro pwede natin gawin din yun next time. Minsan, one time, Oo. lagyan natin ng, ng alternative sila kasi hindi nila, sige, tikman ko muna kung okay na ang lasa. Pwede ba akong kaingin ng, kutsara? Kung tama na. Now, everything is pre-boiled na po. Kagaya ng mushroom, luto na po yan. And then, yung chickpea nyo rin, at saka yung green peas. Ngayon, lalagyan natin siya ng sesame seed, which helps balance the cholesterol in your body. So, ano yun? Kasi di ba may two types of cholesterol, the LDL and the HDL. Tama? Ayan. So, will you please garnish them? Magandang pampadagdag ng inyong good cholesterol. Right? And it will give you a healthier cells. Then we will put a few of this one on top. Right? Okay, mga kaibigan, ito na po ang ating mushroom a la king. So for a recap of our recipe, please watch this. Ngayon, dadako na naman po tayo sa ating beverage and dessert. Ang gagawin namin ngayon ay simple pancake and then delicious and a bit kakaiba na beverage which is watermelon and mint drink. Ang kailangan po natin ay egg, brown sugar, flour, that's a cup of flour, and then a little milk, evaporated milk can be, or condensed milk, and a teaspoon of our baking powder, our cocoa or chocolate powder, I already melted one, our cream, and our vanilla. And then we have for garnishing the fruit cocktail. Alright? Gawin na natin. So, ilalagay ko ngayon dito yung flour. At Madali lang teaspoon bang of... gawin yan? Dali nito. Para lang tong laro-laro. Ayan, kaya ito ng mga batang gawin. Masarap yan sa umaga. Yes, so imimix natin ang flour and baking powder. This is already sifted. And then we'll put the sugar. Madali lang to. I want to put the sugar na sa parang isahan na lang mixture. Then we'll add the Egg. egg. So, Marami kang variation na pwedeng gawin dyan sa pancake, di meron ba? akong water dito. Kung ano yung available materials. Pwede kang gumawa ng, yung banana. Pwede. Blueberry. May Pwede. friend ako na gumagawa ng, yung ube.
i-grind niya. Pagkatapos, ihahalo niya siya dyan. Oo, So, mas masarap healthy yun kesa yung plain flour lang. Mas healthy yun. Anong other pa? Minsan ako, ginagamitan ko siya ng, tawag dito, di ba, any fruits. Like, Sa akin, ang ginagawa ko yung wheat flour. mhm. Tapos, lalagyan ko siya ng raisins, lalagyan ko siya ng iba pang ingredients. Basta wheat flour. Mhm. Kaya lang, ang problema sa wheat flour, hindi siya available sa market. Hindi basta-basta nabibili. Pero kung sa inyo, pwede kayong makabili ng, alam mo yung wheat germ? Mhm. Magkano lang ang kilo ng wheat germ? 60 pesos. Talaga? Saan Oo, mo yun 60 nabibili? pesos. Meron dito sa Pasay. Okay? Okay. Okay, nailagay ko na yung cream and milk. And then, nailagay ko na yung oil. And lalagay naman natin ngayon yung vanilla para mabango siya. Tapos, i-preheat na natin yung ating pan. Okay, while minimix ko to, we will add a little, okay na yan, chocolate. Anong ginawa mo yung chocolate? Ito yung chocolate. Tinunaw mo na. Tinunaw ko na siya. Okay. So, hindi ko naman siya masyadong imimix para medyo may kulay. May kakaibang kulay. Yan. And then, we will start baking this one in a pan. Okay? Okay. Please help me. I'll get a spoon. Spoon lang. Wala tayong scoop. Sa bahay kasi normally, hindi naman tayo maarte sa mga Kung gamit, anong di ba? available. Kung anong available, di yun na. So, we'll use this one. Oops. Oops. Okay. Dagdagan natin. Okay. So, hintayin natin siya na mag-puff. And then, we will glaze it later or top it with the cream and then the cocktail, the fruit cocktail. Now, I think we have to put, or we have to make the juice na, Arlene. Okay, gagawa na ako ng juice. Habang hinintay ko to. Mga kaibigan, madaling-madali lang po ito. So, very refreshing po itong ating juice. Okay. Okay, so our main ingredients from this juice is our watermelon. So, ilalagay natin ang ating watermelon. Okay, wag po muna natin itong ilahat. Kasi, mahirapan po tayong durugin yung ating mint. Lalagyan po natin siya ng mint. Okay? Ang mint, Arlene, is ano, di ba? Maanghang. Herb din to, oo. Para siyang nakakain ka na ng, ano ba yung mga malalamig na pagkain na nabibili dyan? Yung candy na mentholated, yun, yung amoy na yun, nandun. So, start na po natin. So, you don't need to put water anymore kasi watery na po yung ating yung ating watermelon. So, you just blend this one. Okay, dagdagan na po natin. So, para meron tayong 2 baso na yield para sa aming dalawa ni Myrel, syempre. Thank you. Naalala mo Pwedeng ko. Ako lang ang titikim. Ay, salamat. Naalala mo ako. Kasama mo pala ako. Dalawa tayo dito eh. Okay. Okay, Myrel. Okay, ako rin. Tapos na din ako. Tapos ka na rin. So, let's do the plating. And now,
pancake with fruit toppings and watermelon mint juice. And for a recap of the recipe, please watch this, and after the recap, we'll be back for a short break. Welcome back to Food and Soul. Ngayon, titikman na natin ang mga ginawa naming recipe for today. Arlene, sige na, kain na tayo. Mag-pray muna tayo kaya. Tama! Sige, let's pray. Thank you, loving Father, for this blessing that we are about to receive. May thou bless also our listeners, our friends who are watching us. And thank you for today. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so, alin ang uunahin mo dyan? Tikiman na. Ako, inom muna ako, kanina pa ako naupo. Ay, ako, gusto ko to. Tingnan na natin kung magugustuhan ng mga bata itong Nice. ginawa mo. Alam mo ba, ate, ang sarap nung Talaga? nung mint na kasama sa watermelon. Oo. Yung smooth and Tsaka para siyang minty ano, taste. para siyang malamig-lamig, ano? Pero siguro kung ang ginamit natin yung Java mint, kasi meron tayong isa pang klase ng mint, yung peppermint, yun talagang Mas matindi brain yun. freeze. Yes, brain freeze. Masarap siya. Okay, titikman ko naman tong ginawa ko. Para Ang sarap, kakaiba. sister! Ang sarap! Oo. Actually, medyo may pagkabata talaga ang iyong taste buds. Oo, masarap. Hindi, yung Ito. sweetness niya, Tama tama lang. lang. Hindi siya Tapos, nakakasawa. Kasi Hindi may ka- chocolate. Oo. Yung ibang pancakes kasi ang tamis, hindi ko magustuhan. Pero ito, okay na okay siya. Ito, titikman ko to. Bingo. No, tama. Refreshing. Talaga. And then, Sige nga, tingnan ko nga. Para malaman ko kung niloloko mo ko o hindi. hindi kita lulukohin, ate. Bawal yan. Hindi yan maganda. Tomatillos. Sorry. Sarap nga. Sarap, sarap. So, yun. Nag-smudge ang aking tomatillos. Kailangan mo lang maging artistic talaga sa pag-prepare ng Yeah. pagkain, ano? Okay lang ba? Kasi usual sa atin, ano eh. Basta lang luto lang ng luto. And then ihahain, walang ka-art-art. Kaya common sa kanila yung And, pagkain. tatry ko na rin yung ating alaking. Sarap ng mushroom. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa panunood sa amin. Abangan niyo po ulit kami sa mga susunod na mga episode. At marami pa rin kaming mai-share sa inyong recipe. Dito pa rin, where we feel not only our tummies but also our spirits. Food and Soul!